Good afternoon. Yeah, Philippine time, no? 4 minutes before 5 p.m. Good afternoon, good morning, good evening, anywhere you are. So it's been a while. I'm making videos like this. Gawa na tayo dito ng video dahil maganda yung market. Maganda magbodega. Tapos may mga cycle na tapos na yung cycle high and then going to cycle low. May mga ganun market structure na sa PSE. So, simulan natin sa Bitcoin. Let's start to Bitcoin. Bitcoin. Crypto market, no? Ang gulo, tignan. No? Ang dami kong notes. Isa. Yung mas malinis. Weekly chart. Ayan. Uptrend, no? Uptrend. Simula noong 15,000. The low was 15,000. Okay. So ito yung low niya. Tapos gumawa siya na sa weekly, inverted head and shoulder. Tapos meron ka ditong LPS line, last point of support. Meron kang sideway movement. Yung haba din to. From 25K to 30K na. 5K difference. Minimitigate niya yung mga nakaposition, yung mga nakabili dito sa baba. So para siyang dalawang trading range. No? So ito yung isang range. Yan. Tapos meron kang purge. No? Purge. May range din dyan. Yan. Sideway. Tapos another sideway. And then rally markup. Accumulation plus markup. Tapos pullback. Accumulation and then markup again. Ito meron tong sideway ulit dito. Right. Consolidation. And, tapos markup, tapos accumulation, mahaba nito. Ganda, itong maganda. Itong downtrend channel. Nag-accumulate yan. Tapos meron kang purge. Binalik sa loob. Tapos markup. And another sideway looks like a inverted head and shoulders daily. Yan. Shoulder, neck line. Ito yung neck line. Kita naman yung neck line. So, breakout. Yun, breakout na tayo sa neckline. So, natin yung neckline. So, ito na yung reference. OMG, what happened? Yun ba ito? Okay. 109 high. Okay. Ano bang sa'yo? Ba't yung sa ganun? Yan. Tuloy. Nag-break na sa dati. Tuloy yun. 109. Yan, 109. Tingnan ko lang yung drawing.
Ito yung para malinaw. Yan yung neckline, no? Trade below, no? The price will trade below this na neckline, no? Medyo bias no, neutral na. Wala na sa bullish. No? Will be a neutral on the sideline. Pero ito, meron kasi siyang breakout. Ha, breakout na naman. Very strong yung market. So meron na naman sa immediate supply. Ito, yung pantay na natin. Pwede siya mag-consolidate. No? Yan, immediate supply. So, breakout na. Tapos, pwede siya magkaroon ng series of higher low and higher high. So, ito yung higher high, higher low, no? Failed to break, no? Sideway movement. So, yan yung Bitcoin. From 15,000. So, meron ako nitong ganitong chart noon. Napakatagal. Talagang sinabi kong accumulation siya. Tapos nangyayari naman, anticipation of accumulation. So, sobrang bearish ng sentiment, no? Sa narrative, sobrang bearish. FTX collapse ata ito. Tanda, kaya siya bumagsak ng ganyan. Nag-collapse siya. FTX. Ano ba yun? Basta, may narrative yan na sobrang bad. Sobrang sama. Hanapin. Ito, yun. Ayan yung aking PA ng Bitcoin date at established this one. August 23, 24, no? So, ito yun. Ito yun. Ito yung market structure na yan. So, ayan. Ayan po. Ayan. Bag. Ito yung second na trading range. No? So, strong demand yan. 25 to 100. No? Ito yung UA. 25 to 100. Pag nag-trade below dyan, yun na. Negative na yun. Negative, neutral sentiment na. So, ito tayo. Ito tayo. Ito yun. Yung time frame nito. 30 minutes na. Ito yun. Ito yun. Yung maliit na to. Accumulation din. Kasi nag-fix doon. Yeah. Kaya, sa lower time frame, ito siya. Yun. Hello, Martes, patay tayo. Yung mic ko daw, sira. Check ko lang. Yung mic. Buo naman yung aking mic. Yeah. Balik tayo. About 30 minutes. Uh, Diba mga dyan, has? Meron yan. Saan ito nag-dip? About 30 minutes. Kasi, ito nga yun. 30 minutes. So, yung Netflix doon, parang hindi ito yun. 30 minutes, no?
tignan na nga. Hindi na pala ito makikita. Sana umabot pa doon. Ayun, hindi na nga makikita. So, yun. Ayun. Ito ba yun? 24. Okay. Yung section. 26. Ito. Yun yung 30 minutes. Yung section. So, yun yung pinaka magandang zone. Ito yung mga sleep zone na yun. Yung dating, correct. Ito nag-react as resistance, no? And resistance. Tinamaan yung price pa. Tinamaan siya. Tapos, nagiging flip zone. Then, pag tinatamaan ulit, nagiging support na. Dating resistance, no? Dating supply zone. Pag break niya, naging support na. Karoon ng demand. That will be a flip zone, no? So, napakahalaga niyan. It's very strong confluence. Yung SNB flip zone, support and resist, supply and demand. So, nag-flip, no, pwedeng dati siyang demand, naging supply, no, kabaliktaran naman. So, yun yung story ni Bitcoin. Tapos, ito yung previous all-time high niya, no, dating 4-year cycle, no, every 4 years nag-cycle yung Bitcoin, no, yung crypto market as a whole. Ito yung 69K zone. 69 to 69. Yan. So, na-break niya na. Nag-trade na tayo above 69. Right? Kaya ito ang tagal ng consolidation ito. So, ang dalawa din yung pwedeng tinitignan ko dati. Pero hindi natupad yung isa. No? Ito. Tapos isang shoulder view. So, maliit lang. No? Hindi na siya gumawa ng ganyan na lang. Hindi siya gumawa ng malalim na another shoulder. No? Parang kape na handle lang. Sumalit yung handle. Sobrang strong ng Bitcoin. So, on target price is, ito yun. Pagka, saan na yung measurement ko dito? Nawala. 270, no? Ito pala yan, iniwan ko. 175, 260, 270, pinang mataas na tong 327. E di, kahit ito lang, 200 so. Yun yung aabangan for this. Markup na siya, no? So, every pullback, no? Gandang bilhin yan. Every pullback. The trend is still uptrend, no? Kasi bumibiyak pa rin ng magawa pa rin siya ng all-time high. Mic open. Yun, hello. Mic test. Lagi may mga labas sa error na yun. So, ngayon, nasa 100 na siya, no? So, ito yung target price. Ito, 200. 218, 220, yan, ganyan. So, as long na wala tayong nakikitang change of character, okay, maximum volatility. Yung sobrang volatile na nun. Ito, yung mga ganito. Distribution.
Ascending wedge. Uh, break pa, pretest. Tapos, ito na yung peak ng alt season. Yan, ito, habang ito ginagawa niya yan. Nagliliparan yung mga alt season, no? Pati yung AFD, yan, doon na uso yung that was yan, June, July, yan. Tama, November yun. Mid-year yun na uso. Kanya yun, gusto tayo. Eh. So, nakita ko hindi pa siya yung ganito ng market. Kasi wala pang easy money sa crypto market. Kailangan may easy money. Parang active, very easy money. So, ang galing kumita ng pera. Pag ganun na yung crypto market, yung sentiment sa crypto, tapos lahat may gustong pumasok na crypto. So, yun yung time na ayun na ang pivotal trend. Kasi may cycle. The cycle always real, that's the only thing that matters. In every cycle, there's a narrative. May kwento yan, may story yan. Ba't yung mga, ba't yung bumaksak? So, ata FTX to, no, yung pagbaksak niya. Ito ang kaso naman ng pag-angat is yun, na-break niya yung all-time na, no, 69 Kasi talaga yung US is naging pro-crypto yung simula nung nanalo si Trump. No? Si Trump kasi nung campaign niya, pro-crypto na siya. Nung nanalo siya, ginawa niya yung sinabi niya, pro-crypto pa rin siya. Adaptation of crypto market, Bitcoin. Meron din akong pinost dyan, uh, it is possible na yung crypto market, siya yung magsalba ng debt crisis ng US. Kaya nila naging pro-crypto, no? Yung sentiment nila doon sa US. Kasi nung kay Joe Biden era, so ayaw nila ng crypto against crypto market, against Bitcoin. Ang dating nung kay Trump, no, naging pro-crypto na, naging pro-Bitcoin na. At ang dami nang na-file na ETF, no, Bitcoin ETF, ang daming pumapasok na money flow doon sa Bitcoin ETF. No, para siyang repetition of gold ETF, no. Yung nangyari yung gold ETF. Gold. Ano nga ba yung gold na yun? Saan ang nandito? Wala. Parang 300 yun. Tanda ko ito ata yung nagkaroon ng gold ETF. Tapos nakraan. Kung 300, sabihin natin 300. Yung tama 300. 300 zone. Tapos nag 1.8 siya. No? Ilan percent yun. Nagkaroon ng gold ETF ng 500%. 300 to 1. Almost 2K. No? So, yun. Tapos nag-sideways ulit. Sa 700. Ito, nagkaroon yun ng major correction. Kada rally yun, may major correction. So, also, nag-rally na. After this consolidation, may markup. Kaya sa gold, very short. Kasi nga, may possibility na yung money flow sa gold. Yung gold is trading, yung gold reserve, maging Bitcoin reserve. No? Doon papunta yung narrative ng US. I-establish nila yung Bitcoin reserve no, sa US. Pag yun nangyari, pag yun nain sa batas, no, tapos meron, alam ko, 4 na billion eh. Meron na isa o dalawa ata yung napasa no, para maproteksyonan yung crypto. Kahit mapalitan si Trump, no, nandun na yung batas. No. So, 4 ata na batas yung it's all regarding to Bitcoin crypto market.
So, yun yung kwento dyan sa Bitcoin. Kaya itong target ko, no, possible pa yun kasi meron pang storya no, na Bitcoin reserve. So, kapag yun nangyayari, uh, yun na yung pinaka-hinog. Or pwedeng hinog, pwede half of the run. Ganun. The topish or half of the run of this rally. Hello, Mike test, Mike test. Um, Mike test, Mike test. Sana buhay pa yung aking mic. Yun, naputol, no? May dumating kasi merienda. Nasa na nga ba ako? So, ano na yun? Bitcoin. Adaptation, no? Sa Bitcoin market, sa crypto. Yung adaptation is napunta na dun sa malalaking pondo. Even the 401k, no? Uh, ito yung pinaka-latest. 401k, Bitcoin, yes. And once your 401k assets, crypto is ready. So yun, papasok yung order talang crypto. Panalo na pala. Pwede ng option ng 401k na mag-invest sa crypto, sa Bitcoin. So, yan yung adaptation na isang malaki yan, malaki yan, huge 401k na. Parang siyang, sa Pilipinas, parang siyang SSS na retirement fund. Parang SSS. So, malaki yun. No? Ilan yung 401k market cap. Market cap ng 401, parang 11 trillion ata. Ilan yung pondo na umiikot sa 401k. Pondo. Ito po, sabi. Pwede na lang natin sa mga basta na hindi yun. Wala yung value, no? 11 trillion. Parang ganun ata. How much? How much? Yun lang. Sige, how much? Yun. The total market cap. Yung total market cap yung not by the age. Parang 11 trillion yun. So, ito. Yan. America's climate system holds 8.7, hindi ko lang level. Ang latest, latest naman. And 43 billion. Retirement holds in 401k. 401k is 8 billion. 401k alone is $8 trillion. So, yung 8 trillion na yun, sabi mo 20% papasok sa Bitcoin. Kaya yun yung kaka-approve pa lang yan. Kaya meron pang fuel to rally. Tapos yung mga hedge fund. So,
Tapos yung Bitcoin reserve na. Pag yun talaga na-establish, there will be a very volatile market. No? Parang siguro ito na yung gagawin niya pag na-establish na yung Bitcoin. Sell on new stocks pa. Pwede double top. Yun. Tapos, isang sign ng Bitcoin na nasa tuktok na, no, pag pumasok na ulit sa third world country, like nung nangyari ng Axie, no, sabi natin, uh, Sunlight, no, nag-offer ng Bitcoin. You can invest in Bitcoin, no. Sa dati naman, ayaw na nila ng crypto, no, negative yung crypto sa mga local institutes, no, yung local GSIS, SSIS, government funds. So, sa libro nila, no, yung sinusunod nilang libro, yung guidelines nila, na walang value, wala kasi intrinsic value yung Bitcoin, yung crypto. Walang nagbabak na fundamentals yung, kaya pala, walang back na fundamentals. But, bakit? Ano yung Bitcoin? No? Unlike ng mga company, no, like Jollibee, like Tesla, no, meron silang fundamentals ng company. So, yun yung isang guidelines nila, ba't sila mag-invest? No? Kasi long-term talaga yung tirada nila dyan. Like SSS, GSIS, no, Sunlight, no? Pag nag-evaluate sila, no, kung saan nila papasok yung pera. So pag yung local dito, na mga funds, na biglang nag-offer ng investment, tungkol sa Bitcoin, sa crypto, lalo sa penny, no? Penny, mga penny na. Pag nag-offer sila, yun na yun, no? Yun na yung package ng crypto market cycle. Pwedeng dito, nandito na. So anything is possible, no? Pero may mga target pa. Papanoorin ko lang naman yan, hindi naman target ng PPP. Pang mga zone na yan, panoorin ko, nag-distribute na. Paano distribution, no? Baligtarin mo lang to. Yung inverted entry, baligtarin mo. Tapos kailangan may validation. Ito yung ito. Ito ay accumulation. Ito yung validation niya. Baligtarin mo lang yan. Yun na yun. So, so far, number the daily. Yun natin. So, nagapak yung volume. Is the high. Nagapak yung volume. Pero maangat yung price. Um, kapag ka nagkaroon ng rally, kailangan, pag nag-break ulit na to, dapat sumabay yung volume. Sumasabay na ba? Ay, meron na. May manifest na yun. So, yun yung kailangan. No? Kasi divergence yun, no? Kapag ito brinek niya, tapos yung volume, no? Still going down. Then, sa weekly. Dapat tumaas yung volume nito. Pag nag-continue siya ng 100k above. No? So, yan. Bearish kasi yan. No? Bearish divergence yun. Yung price is going up while the volume going down. So, bearish yun. Bearish divergence yung tawag. So, Ethereum, no, ito. Yung ginawa ko yung trade nito yung pakita ko yung TRX. Ito na si Tony. Nakita ko lang ito. Ano yun? Ang saan dito yun? Ano nga bang market structure? Ito. Nagbodega ako dyan. Tapos sinayaan ko. Tapos nung nag-volatile na siya, binenta ko. Tapos nilipat ko sa Ethereum. So maganda rin kung nagtitisi, ba't lumipat? Okay lang. Kasi kumita talaga ito. Dito sa akin, percent. Parang libre. Ganyan. 100%. Pero market pa rin. Pero possible yung distribution. Revisit niya tong dating highlight. Sarado ng order. So yun yung naging trade ko dyan. Tapos,
Nung nakita ko si Ethereum, doon ako lumipat. May maganda kasi siyang ginawa. From penny, no? Kasi nakita ko yung saging. So, in-auction yung saging, hindi ito kwento, totoo ito. Banana auction bought by Sun Yang Banana. Ayun, Justin Sun, naalala ko pa. Matagal na to. Oo, banana. Banana duck tape. Pahakta, naalat natin, 5 million pesos. No? Tapos, dinala sa kanya, no, nasa China to. Kinain. Gas. Ayun, kinain, no. Sabi, kinain. So, si Justin Sun, siya yung, ano, ng promotor ng Tron, no, founder ng Tron. Justin Sun, alagay ba dito? So, Justin Sun, founder. Oh, yun, founder Tron. Hindi ko rin naman alam na may play yung may na eto si Tron, yung Tron is si Justin Sun. Nakita ko lang talaga yung market structure nito as a penny, no? Sinabayan ko yun. Kung nasa Doge, mga ganun nilalaro. Kasi kung nakita ko kasi ito, meron siyang sideway. Pag bola tayo. Tapos pumilit na yung mga pendles. Parang inverted head and shoulder din. Malalaking nga lang. Yung market siya. Magawa siya ng series sa Payo na. So nakita ko itong balita. Sinong siraong bumili ng saging? Tingnan ko Justin tapos Tron ko. Connected. Binenta ko na. Pero yun yung timely. Dito banda yan. Hindi ko nabenta nung tok-tok na. Hanggang dito siguro. Tapos nakita ko na Ethereum. So yan, legit yan ha. Legit yan. Si Justin. So kung kilala niya yung Axie, no? Si founder of Axie. Kaya ito. Si ano, pangalan nito? Gio. Si Gio. So, kamukha daw niyan. Yung Pinoy na artista. Tapos lagi siya nasa Facebook, social media, no, may apat yung daliri, dapat 5 daliri. Parang yun daw yung target price ni SLP, no? From pesos, magiging 4 pesos, no, 5 pesos. So that's a sign, no? Pag mga ganun na, may mga public ah palabas na, may palabas na siya sa public. Tulad ito yung ginawa niya. Kaya 65 million pesos po para sa saging. Eh, kaya naman niya bilhin yun kasi kung siya yung counter ng Tron, no? Tapos umangat yung Tron ng ganun. So, sell on news yan. No? So, pag sa market, may mga normal yung ganyan. Tapos tinignan ko na to si Ante. Ito yung dip niya. Ito yung support niya. Ito yung support. Bag. Hindi talaga nito. Ano? May matinding demand yan. May matinding demand. Market pa siya. No? Ulit. Nagkaroon ng support no? Pero mabilis lang. Okay. Mabilis lang. Tapos wala talaga. Walang appetite ng buyers. So nag-dip pa siya dito. So ito na yung bilihan. Tapos na yung dip. Talagang itong magandang bilihan ito. Nilagyan ko ng drawing. Okay. Below 3,000. Parado mo na 3,000. Pero ito yung supply. Yan, lumilipat lang ako ng from Tron kung interior niya. Tapos yan na. Nag-breakout na ito. Tapos meron pa ito magandang flip zone. Ano dito yun? Ano ito pala ito? Ito, flip zone yun. So ito kasi yung order block. Ito yun. Meron siyang inverted na meron. Talagang tinuluyan yung press pababa. So itong order block na. So flip zone na, no? Kasi nag-trade above. Tapos naging support.
flip zone. So, yan na yung strong, yung pinakamatigas na demand zone yan, support zone. No? So, yan, ito naman yung all-time high na supply zone. So, yan, pwede yan magbanda-banda yan dyan. Pwede siyang maglaro-laro dyan. Pwede pa rin bumili, di ba? So, yun yung, yan. Pwede triangle. Angat. So, may rally ulit yan. Mag-trade yan ng above all-time high. Gagawa ng bago all-time high yan. Pwede nga rin yan. So, kung hindi man siya bumaba ng baba, bumalik dito, pwede siyang mag-trade. Tapos, yan. Dito naman siya mag-trade. Sa ibabaw nitong dating supply zone. All-time high niya. So, mag-flip zone dito, no? Pwede rin yun. No? Kung kaya pwede ito abangan ng kung mag-e-maintain sa Ethereum. Pwede kasi ganon, pababa dito, or break, tapos retest na range, range. So, yun yung possibility ka. Basta ang pinakamaganda nito, nung bumadiga ako dito. Ito kasi yung uptrend. Tapos yung price niya, makabalik ka sa uptrend. Nakasagawa pa ng flip. So, sobrang solid na noon sa akin na confluence, katama yung pagbodega dito. So, yan. And then, Del yan. Marami kasing haters ko sa Ethereum. No? Kahit yung sikat na vlogger, may natawag na Tito. Sabi niya wala daw alt season. Tapos biglang nag-flip din. Nagkaroon yung sentiment niya na nabago. Okay din kasi habol pa yan. Yung bodega nila, isa, kung bumubodega sila sa Ethereum ngayon, dito na yan, dito na pumasok yan. So dito kasi bearish pa yun eh. Maraming hindi nakakita dito. Ethereum na hindi nakasakay dito. Kasi nga nakafocus sila sa Bitcoin. Pero may cycle na yung Bitcoin, mothership. Oh. May cycle kasi lahat eh. Kahit sa stock market, meron yung the blue chips, the large cap, no? Yan, Tesla, Microsoft. Iikot yung flow nila. Papunta sa pinaka-penny. Papunta kay GameStop. Hindi natin. Diba? From the very large cap, pupunta yan sa penny kay GameStop. Where easy money comes. Easy money yun. Mga ganong penny na laruan kasi yung upside nila taas eh. Yung kesa sa large cap. Tapos yung time period para. So yun, kung si large cap eh nag 100% in a year sa penny, yung 100% pwede 1 month lang. Ganun yung laro. So marami kasi may hikayat na ratings na pumasok sa market. Kaya mayroong ganun. Kasi pag pumasok ka sa market noon, nasa dulo ka na ng bull cycle. So ikaw na yung magiging liquidity, exit liquidity ng marurunong at ng mga hedge fund nun, mga malaking pondo. So, kung may malaking magpondo, kailangan niya ng kapalit. No? So, yun, ganun yung cycle. No? Kaya ngayon, kung magtatak si Bitcoin, kung magpipivotal trend siya, kailangan niya ng kapalit. Kailangan mabuhay yung penny. No? Yung nabuhay dati, no? Matic, Taxi, XLP, no? So, yung money flow pumasok doon. So, yung large cap, doon din yung exit yun, yung mga naglaro. Exit liquidity yun. Kasi yung dali itulak yun in a short period of time. Kaya imposible hindi magkaroon ng uh, alt season. Yan, Ethereum. Pag bumomba yan, ito alt season yan, ito. Yung nag-side. So, ngayon, wala pa talagang alt season, no? Ethereum muna. Kailangan mag-rally muna sa Ethereum. Tapos pag i-distribute na yan, nandun yung alt season. Very easy money comes. No? So, ganun yung cycle. Ngayon, nasa Bitcoin, the leader, tapos Ethereum, tapos altcoin, no? Yung mga Sol, yung mga medium cap, tapos penny. So, apat. Iikot yung money flow daw.
sa crypto market. So, yun. So, yun yung sa crypto. I'll cut this and will be back. Will be back. So, part two, let's go to US market. Ay, wait. Bago tayo lumipat ng US, no? Bakit US? Ang US, it's the leader of the world. Yun, nandito pala siya. So I'm expecting, no, Bitcoin na, Bitcoin pa rin. Wala tayong nagawa. Yun. Hmm, hindi ito yun. Yun, parang hindi ito yun. Ah, ang dami kasi yung ginagawa, sinedate natin. Parang lagi ko yung na-update. Tapos hindi ko maalala kung saan ko na-save. Hindi ito yun. Na-file na-save. Kung saan na kayo. Madali lang naman din kasi gawin. Ayun, meron akong pay dyan ng reaccumulation. Reaccumulation. Pa, nangyayari yan. So, ito, mag, mahirap to sa simula mag-trade ng market. Maintain din ang market structure. Pero pag nasanay, na-practice mo na, na-practice mo na nang na-practice. Ang dali nang gawin paulit-ulit mo. It's a system. Kailangan makabuo ka ng sarili mong system na mix theories, no, confluence, no, magsasabi sa'yo na it's going up or it's going down or going sideways. Yan. Ngayon, hinahanap akong PA ng Bitcoin. Ang maganda. Ba yun? Hindi rin ito yun. Ito ba yun? Hindi rin ito yun. It's very outdated, Bitcoin. Wala. Ulitin na lang natin. Semantic. Pakita ko sa ito yung previous all-time high. Ayan. Mabilisan lang. So I'm marking all the previous all-time high. Ayan. Ito yun. So ito yung kampanya. Ano ang kamukha nito? So meron ka century kay lang ito, speculative stock market, Livermore, I think that was Livermore, no?
Si Livermore kasi meron siyang market structure na ganito. Hindi siya Elliott Wave. Mukha siyang Elliott Wave. Pero hindi siya Elliott Wave. May sariling theory si Livermore. Okay. Yeah. 1, 2, 3. Ito sa Elliott Wave. 5 na. Pero meron pa 10. Yung kay Livermore is 10. 1 to 10. Ito yung 1 niya dito simula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun yun kay Livermore. Up to 10. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito wala pang binibigay. 8, 9, 10, 11, 12. Tapos 10 sa character. So, si Bitcoin is likely like this, no? Ngayon yung ginagawa niya. Seems like roulette in this market scam. So, parang nasa half of the run na siya, no? So, more than half na. So, ganun na. Sa monthly kasi, diba? Quarterly. Kailangan meron siyang malalaking cliente. Wala pang. Talagang ito makakasakay yung maraming retails. No? Yung bang walang pakialam sa Bitcoin. Biglang the general public na biglang magkaka-interest sa Bitcoin. So, yun yung exclusivity. Pag may mga ganito ng kalalaki yung 130 or 70%, talagang dadami yung magkaka-interest yan. Ito pala yun. Tignan mo yung pattern. Up, sideways, up, sideways, up, sideways, up, sideways, up, sideways. So, meron tayong tatlo pang avenue possible. January, first quarter of next year. Mas malalaki. Dapat maganda, kailangan malaking trend. So, yun yung nag-bottom, nag-umangat, sideways, umangat, sideways, umangat, sideways. At like all-time high, tatlong quarter. Ayan. Bottom, umangat, sideways, umangat, sideways, umangat, sideways. Pwedeng dalaw, pwede isa o hanggang tatlo. 1 to 3 maximum na malaking pending. One, tatlong pending pa. Maximum na yun. No? Kung tinignan mo yung ganyan, very simple. May pattern, di ba? May pattern, may cycle kasi talaga. Dito lang, mas maraming quarter yung sideway niya. Unlike dito. No? Kasi may bumubudege, malalaki yung bumubudege. Tapos nung during this time, maraming holder na 14 years na nilang in-hold yung Bitcoin nila. Nagtitipi sila. Tapos malalaki yung marami yung Bitcoin na tinitipid nila. Tagal niya lang in-hold yung Bitcoin nila. Tapos nag-take profit sila nila. Why they do that, no? Kasi yung investment nila, around 14 years. Anong taon nila hawak yun? 2025. Ilan? 2011. Tama. Kung 14 years nila in-hold, no? Bobobo ko sa mata. Hindi sila yung sila yung first adapt mga retails yung nag-adopt ng Bitcoin, di ba? So it's called a block sale, no? Pinag-usapan kung saan presyo. Kasi ang dami ng Bitcoin. Ang dami ng hawak ng Bitcoin na retail na yun. Tapos nakipag-block sale yun sa hedge fund, no? Sa mga malalaking pumundo.
So, it's a black sale. Kasi kung binenta nila talaga sa market yun, dapat nagda-dropping na si Bitcoin yun. Talagang makikita mo yung malalaking duguan niya. Meron sumalo, no? Ibig sabihin, meron black sale. No? Yung lumipat na Bitcoin na yun, kaya pa niya itulak. No? Meron pa siyang bala para bumili ng bumilag, nag-accumulate pa siya. Hindi pa siya nagdi-Bitcoin. Marami pang nagbibigay. So meron ako tinitignan na ganito. Tatlong quarter, no, kasama na yan. No? Kasama na itong July na yan. So isang malaki, isa pa. First quarter of 2026. Possible, possibility na topics na yung Bitcoin. Tapos, sideway, no? Yung sideway nito, possibility rin na hindi na siya yung malalaki yung correction. No? Madaliit na lang. Parang gold. No? Parang galaw na siya ng gold kasi nga ETF. No? Tapos magkaroon ng Bitcoin reserve. No? So, minimal na lang yung volatility niya. No? Hindi na siya talagang volatile na volatile. Na tulad nito, no? 4,000, naging 16 na, naging 69, tapos naging 15. Ang laki ng diferensya na nun pa. So, pagdating dito, nahinog na siya, yung baksak ng presyo niya, it's manageable. Parang gold. Yung mga correction niya is magbabaw. So, yun yan. So, ano, pagpunta tayo sa US, no? Nahabol ko yun, no? Naalala ko yun. Blow of top na pala, no? Mga black, dami yung black side. Blow of top to, US, no? As long as, ganito yung narrative sa US. Kapag napatunayan or nagawa ni Trump yung kanyang MAGA, no? Make America Great Again, no? Kasi nga, China number one, eh. Ang gusto niya yung photos ng President Donald Trump, MAGA, no? Make US as number one country ulit. Sila naman talaga yung number one kasi sila yung nag-print ng US dollar. Pero gusto niya maging number one sa general, no? Kasi yung manufacturing hub naging China, eh. So, China number one. Lahat ng ginagawa, pinoproduce na produkto, eh, galing China. Yeah. Kasi nga cheap labor. Kaso yung quality, uh, yun medyo tagilid. Quality. Kasi meron kasabihan, US innovate, China replicates, and the European Union regulates. So yun, ang gusto ni Trump is MAGA. Until yung matapos yung term niya, no? It's a MAGA, Make America Great Again. No? Kaya nagpumasok sa tariff war. So yung tariff war na yan, siya, ano yan, balasa yan, no? Sa buong mga bansa sa buong mundo. Mababalasa. No? Sino yung mayaman na bansa nito ngayon, pwedeng bumaba. Sino yung emerging market ngayon, nasa third world country, pwedeng umangat. So yun yung tariff war na epekto. Long term yan, mahaba yan. Ngayon naman, yung China is nasa deflationary, tapos ang pangit talaga nung economic data nila, no, dahil dyan sa tariff war. Kasi yung tariff war ni Trump, April 7, nag-anon siya, talagang China yung pinakamataas. No? Tapos dinedelay niya yung negotiation sa China. So, pag dinedelay niya yung negotiation sa China, pumutok yung tako. Trump always speaking out, ba't mo dinedelay? Duwag ka naman pala eh. No? Ba't inuusod mo lagi? Yung pag pa mo ng tariff na sa China, 200% na tayo una. Tapos bumaba na yun. Ngayon, nauso yan yung tao. Trump always speaking out. Pero nakita ko yung isang dahilan na kaya siguro nito dinay-delay yung sa China is iniiwan niya as nasa ere lang yung China, no? Wala siyang ginagawang deal. Inilagay niya sa limbo yung economy ng China.
So yung mga negosyante, teka, ba't wala pa rin deal si China? Kailangan ko na ba lumabas ng China? At meron na yung mga kalapit kong bansa na naayos na yung deal, no? Sumarado na yung August deal, no? August 9, August 7, mga ganun ata yung marami ng deal na nag-close. No? In between China, ay in between US at sa mga ASEAN countries, no? Even European yung countries, no? Nagsarado na sila ng deal. Pero yung China, in-extend na niya ng 90 days. So tako ba yon? Or this very smart president na iniwan niya sa limbo rock, na limbo-limbo lang yung China. Nasa uncertainty yung China pagdating sa trade, sa trade war. Unlike yung mga bansa na, okay, ito na yung deal natin, no, 15%, 20%. No? Yung mga dating kakampi ng China, lalo yung BRICS, no, BRICS, Brazil, India, ibigyan niya ng 50%, no, nagsarado sa 50%. Pero si China, in-extend niya pa rin. Si China alone is no, nag-iisang na-extend. So yun, nilagay sa akin, yung palagay ko is nilagay niya sa limbo, nilagay niya sa uncertainty yung China para yung mga pondo, yung mga negosyante, hedge fund, no, is lumabas ng China at pumasok doon sa mga nadaan, tapos ng daan din na trade uh, kasunduan, no, sa mga babansa. So nakita ko yan, lumabas yung hedge fund, no, world largest hedge fund, world largest. Yan, si Bridgewater, no? Holding about 15 Chinese stock and 2 China stock. Lumabas, no? Lumabas, yeah, stock all China stock. So ito yung gusto mangyari ni Trump. Hindi siya takot. Ito talaga yung mithiin niya. No? I-delay niya na i-delay para mapunta sa uncertainty yung economy ng China. Parang mag-iisip yan. Yung, tulad yan, si Bridgewater, na wala nang nangyayari dito sa trade war in between US and China. Buti pa yung sa ibang bansa nagtarado. So doon, pwede tayong pumasok kasi fix na yung nag-done deal na sila doon. May usapan ng malinaw. Unlike kay China, wala pa rin usapan na malinaw. So parang hinahayaan lang ni Trump na yan. Ngayon yung nakita ko. So he's not a taco. So meron kasi talagang gusto siyang gawin. No? Palabasin talaga lahat sa China. So until the US is great again, no? This law of stock, the law of stock of the United States stock market, no? S&P, Nasdaq, Dow Jones, no? Puro pangat yan. Malakas yan. Malakas mag-rally ito eh. Si US, eh. Talagang, no? But type Dow Jones yan. Lakas mag-rally. Lakas na recovery nito sa pandemic. Eh. Hmm. Ang recession nila ito matindi. Tayo yung mga ito. Cold War ata. Hindi ko matandaan. Yan yung mga sobrang tagal ng sideway. Pero pag nag-rally siya, napakatagal din. Mas patagal yung rally niya kasi sa mag-sideway. So, tagal na itong rally na ito. Uptrend. Oh. Measure natin. Hindi ko ito na-measure. Measure natin itong rally na ito. Para magka-list ko sa idea kung yan saan tataga yung bull market ng US. Break na yung downtrend. Dito yung top. So, ito ang ilan? 13,000 din. 237 bars. 10 months yan. Divided by 12. 437. Line calculator. 36 years. 30 years.
Meron 30-year cycle. Isang bansa. 36 years lang. Pasok pa rin. So, when was the pandemic? Okay. Wala na. 300. Grabe naman. Tagal naman na ito. Yun yun. Ito hindi ako naniniwala sa akin yung bull market cycle. Hindi kami tayo katagal. 137. So, yan. Yun. So, exaggerated yan. That's exaggerated. Sila ka. Say dito. Yan. Ito pwede. Medyo realistic. 2030 something. Another 10-year cycle ng prices. Possible yun na yun. 2030. Yan, possibilities lang yan. No? Kailangan ko pa yan pilitin ulit. Mabilisan lang. Pero ito, hindi pa rin idea dito. So, ganun katagal. No? Pwede take 2030, 2035. Long time. Tapos, yun lang yung time window time frame. Pero talaga pag nakita mo na yung America is nag-celebrate na yun, yung tulad nung night, no, made in America na ulit. Kasi nung bata ako, linggo lang ng pinsan ko, nasa Amerika, third dealer. Papadala ng sapatos yun. Alam mo, made in America. Talagang pag sinabi mo made in China, peke. Noon, nung balita ka. Tapos pag iba yung sapatos na made in America, kapag yun nangyari ulit, made in America na yung mga tinitinda dito. No? Kasi yan, bigyan niya ng free trade agreement eh. Yung papasok na ano, walang tax. Pwedeng yung mga gawa ng Amerika, produkto ng Amerikano, papasok sa Pilipinas ng tax-free. No, hindi tataksan ng Pinas. Kasi nandun sa kasunduan. So that's how he is going to make America great again. Kapag nandun na, yung sentiment, yun yung topics lang, law of tax. Ayun, nasa law of tax. Pumasok na sa law of tax. No? Kasi meron tayong QE, no? Papasok na yung QE, no? September, magkakat na yan. Possible 50 PPS rate cut, no? So, yun lang. Kailangan may sentiment eh. May nakakapid, may kwento. So, lagi yan sa terno ng price action. So, yun. Sa US, market. So, si Tesla, di ko lumilipad dito. Palipadin pa nila to. Ito lang, kahit ito lang hawakan. Favorite ko sa Tesla. Kumukuha siya ng higher high. Si Preacher. Puro triangle, may sa triangle yung operator niya ito. Ewan ko kung napansin niya. Pinupost ko to sa Twitter. Nire-tweet niya ni Elon Musk. Yung pinost ko. Kasi bullish talaga ang tingin ko dito kay Tesla. Kasi papasok na yung industry ng AI. It's like a Web 1.0. Parang AI. Parang ganun yung story niya. Tapos yung mga robotics yun. Kailangan magkaroon ng robot eh. The way I see it, it's inevitable no, yung mga robot. Kasi yung population is declining. Tapos majority ng age ngayon, majority ng maraming population is matatanda na. Parang sa Japan. No? Kung ano yung nangyayari sa population sa Japan, nangyayari sa buong mundo. Ahead lang yung Japan. So kung marami na matatanda sa kanila, tapos mababa na yung bata na nagtatrabaho. So kailangan may pumalit. That's robot. That's AI. Yeah. Kaya AI is not a threat. It is an answer to a declining population. Yun. That's how the way I see it. Very different to most of people, no? Mga nasa economics, sa market. No? Kasi sinasabi nila, threat daw yung AI. Sa tingin ko hindi. Kasi sila nga, siya yung answer, no?
the declining population. Anong gagawin mo kung yung number of people na ganito yung trabaho, tapos wala nang magtatrabaho kasi matanda na, kaya matay na, unti na lang yung nagtatrabaho. Eh, itong certain sector na to, kailangan niya ng ganito karami nagtatrabaho. Yung certain sector na to, ganito yung kailangan niya manpower. So, sino yung papalit doon, di ba? So, ganun yung robot is the answer, yung AI is the answer. So, mahabang diskusyon na yan, pero yun yung the way I see it. Yun nga. Kaya yung AI, yung Tesla is a AI company. AI company yan. Kung putok yan, pagka benta ka na, yan, Tesla, AI pa lang. AI company. It is the first AI company. Kasi nag-develop mag-isa yung sasakyan, matagal yun. Dinidevelop pa rin, continuation development. So, tapos may mga humabol lang. So, yun na yung mahirap, yung sa mga humabol. Possible magkaroon ng error. No? Yung mga na-develop nila AI, yung mga robot nila. So, doon nandun yung risk, no? Pag minadali nila. Pag minadali mo yung paglabas mo ng produkto ng robot, tapos hindi pa siya hinog na hinog, no? Patay tayo doon. Baka mangyari yung pinikula ng iRobot, iRobot movie, no? Yan, panood pa yan ng bata ako. Diyan, pwede yung pumasok yan. Pag may mga error. Kasi ibang company, humabol, nagmadali. Even the DeepSeek, no? DeepSeek of China, ano? DeepSeek. DeepSeek pala. No? Pag na DeepSeek. So yeah, yun yung market, no? And I'll have a break. Next part is the Philippine stock market. No? So break time muna.